Kahapon guys, nagyaya yung isa kong kapatid na pasyal nga daw kami doon nga kina mama. Kaya nung umaga pagising ko, nakita ko nga itong cellphone ko na panay nga merong tumawag. At pagtingin ko, ayan yung isa ko palang kapatid guys. Kasi nga sabi niya, maaga nga daw kami pupunta doon kasi uuwi naman kami sa hapon. Alam niyo naman, medyo malayo nga din kami. At lalo na nga yung itong isa kong kapatid dahil nga may merida pa nga yung uwian nga nila guys. Kaya kailangan maaga kami pumunta doon para masulit talaga yung oras. Kasi alam niyo naman, sobrang bilis lang talaga ng oras. Pagkatapos uwi pa nga kami pagkahapon kasi kinabukasan nga ay merong pasok ng mga bata. Hindi ko nga nasama yung mga bata guys dahil hindi na kami magkakasya sa tricycle kasi yung isa kong kapatid na kinakapit-bahay niya kasi magkalapit lang kasi sila doon ng bahay sa Merida ay dinala rin niya kasi nga minsan lang din yun makapasyal kina mama kasi malayo nga sila. Kaya ayun guys, agad ako naligo pagkatapos nagbihis at naglakad lang ako papunta dito sa highway kasi nga dadaanan nga nila ako guys. Ayan pagdating ko nga dito, antay lang ako saglit dito guys sa may waiting shed, nag-aantay nga sa kanila. At habang nag-aantay nga ako sa kanila guys, nag-video-video naman ako. At habang nag-video ako guys, kita ko na nga itong buhok ko guys, marami na pala akong puting buhok. Ay nako, malapit na talaga tayong tumanda, charot. At maya-maya lang, ayan dumating na nga sila guys. At hindi nga pala sila nag-tricycle kasi nga yung dinala nga pala nila guys, itong sasakyan ng biyanan ng kapatid ko. At sayang lang kasi hindi ko nga nasama yung mga bata kasi nga magkasya pa nga sana kami dito. Hindi kasi to sila guys nakapunta nung birthday ni mama kasi nga sobrang busy din sa hanap buhay. Kaya ngayon, dahil hindi nga sila busy, ayan, napag-isipan nga nilang pumasya nga doon kina mama. Gustong gusto din kasi to ng mga bata guys na makapasyal doon kasi alam nyo naman na minsan lang talaga makapasyal nga doon yung mga bata. At sabi nga ng kapatid ko guys na pagdating nga namin ng Kananga, pumunta na muna kami ng palengke kasi nga bibili pa nga siya ng ibang lulutuin. Kasi yung dala nga lang niya dito guys ay meron siyang dalang 2 kilo na dilis na isda guys kasi kikilawin nga namin to. Pagkatapos bumili na nga rin siyang isdang tulingan kasi iihawin din namin to. Hindi na nga siya nakabili guys ng mga iba pang lulutuin dahil nga sa Kananga na nga lang kami bibili. Kasi kapag dito pa nga kami sa Ormoc bibili guys at baka masira na nga kasi medyo malayo-layo pa nga yung biyahe. Pagdating nga namin dito, ayan bumaba agad kami guys. Sinamahan ko na yung kapatid ko para nga pumili sa bibilhin nga namin. At sa kapatid ko yan na treat guys dahil nga wala kaming may ambag ngayon. Wala din kasi kaming pera guys. Sobrang gipit namin. At siya naman kasi yung nakaluwag-luwag guys. Kaya ganun yung ugali nitong kapatid ko guys. Kapag nakaluwag-luwag siya sa buhay, talagang nanglilibre talaga yan sa amin. Hindi yan madamot sa amin guys. Kaya, at ganun din naman yung iba kong mga kapatid guys. Kapag medyo meron kami ay hindi talaga kami madamot. Nagbibigay kami sa mga magulang namin. Kahit man hindi perpekto yung mga magulang namin sa amin noon, pero hindi namin sila kakalimutan kasi hindi naman kami mabubuhay sa mundo guys kapag wala sila. Kaya sobrang blessed pa rin kami sa kanila guys na sila yung naging magulang namin. Dahil kahit sobrang hirap namin sa buhay noon ay hindi nilang nakuha guys na ipapaampon kami. Naalala ko nga noon guys, noong maliit pa nga kami, yung isa kong kapatid, kinuha siya ng kapatid ng mama ko dahil nga paaralin kasi sayang na hindi nga nakapag-aral. Pero ayan, sinugod gayan ni Papa kasi nga ayaw talaga niya na magkahiwalay-hiwalay kami magkakapatid. Di bali na hindi kami makakain ng 3 beses isang araw. Sa mindset kasi ng Papa ko guys, di bali hindi kami makapag-aral. Basta kompleto lang kami, hindi kami magkakahiwalay. Kasi ang rason kasi niya, kaya niya kaming buhayin kaya hindi niya pwedeng. Kaya kahit maraming gustong magpaaral sa amin guys, na kapatid ng mama ko, hindi talaga pwede guys kasi nagagalit yan si Papa. Ayaw talaga niya guys na magkahiwalay nga kami. Pero ito naman si Papa guys, kahit gano'n yung ugali niya, hindi naman kami nakakatikim nga sa kanya ng kurot. Si mama yung sobrang lupit niya sa amin noon dahil nga kung magkamali lang kami konti dati guys, nung mga maliit pa kami, ay nako, palo doon, palo dyan, ganyan yung ugali ni mama guys. Ay nako, grabe makapalo yan si mama guys. Pero kapag andyan si Papa guys, hindi yan nagagawa ni mama kahit sobrang galit ni mama sa amin, hindi yan nagagawa ni mama guys kapag andyan si Papa. Pero namamalo lang yan si mama guys kapag meron kang nagawang kasalanan, di ba? Wala namang magulang guys na pumapalo ng anak kapag walang nagawang kasalanan. Syempre kapag pinalo ka ay meron ka talagang nagagawa ng kasalanan. Eh alam nyo naman yung mga bata dati, kahit inutusan kang bumili ng asin, 1 oras bago ka nga makabalik dahil nga naglalaro ka pa bago ka uuwi. Ganyan guys, kaya napapalo kami. Pero mas gusto kong disiplina noon guys kaysa ngayon. Kasi noon kahit pinapalo mo yung mga bata ay talagang lumalaki talaga yung mga bata noon na may takot sa magulang at mataas yung respeto sa magulang. Ngayon kasi guys, ang dami ko nang nakikita ng mga bata na sobrang tigas ng ulo, mga magulang na yung nag-adjust kasi hindi kasi pwedeng mapantun nga yung mga bata nga ngayon kasi alam nyo na kapag meron kang kapitbahay na makita ka lang na nadisiplina mo yung mga anak mo, kapag nabidyohan o napicturean ka lang ay naku, makukulong ka kaagad kahit na disiplina lang naman yung ginagawa mo nga sa anak mo. Kaya maraming mga bata na sobrang tigas ng ulo at hindi na nakikinig sa magulang, pero hindi naman lahat guys, marami pa rin yung mga kabataan na sumusunod sa magulang at mataas rin yung respeto sa magulang. Anyways
Anyways guys, pagkatapos nga pala namin nakabili doon sa palengke ng Kananga, konti lang naman yung binili namin guys, nagdagdag lang naman yung kapatid ko ng iihawin nga isda kaya bumili siya ng bangus at bumili na rin siya ng karne ng baboy para ihawin nga din namin. At meron na kasi siyang mga gulay na dala guys, galing nga doon sa kanila kasi nagtitinda nga ito siya ng gulay. Ngayon lang siya hindi nagtinda guys kasi ngayon nga pinasyal nga na yung mga bata nga dito. Sabado at linggo lang naman siya magtitinda nga sa palengke guys kasi nga kapag ibang araw na ay mag-aalaga nga siya ng mga bata kasi merong pasok walang makahatid. At meron din kasi ito silang alagang baboy guys kaya nagtutulungan sila mag-asawa. Ito kasing kapatid ko guys simula bata pa hanggang ngayon. Ayan, sobrang napakasipag nga talaga nito sa buhay. At ayan guys, dumating na nga kami dito kina mama guys at sinundo nga kami ng isa kong kapatid kasi nga medyo marami nga kaming dala para merong makabitbit nga sa iba. At ito yung mga pamangkin ko. Ayan, busy na nga sila kasi minsan nga sila magkita guys kaya kapag magkita yan sila ayan maglalaro talaga yan sila. At eto nga pagdating nga namin dito, ayan andito na nga yung iba naming kapatid. Ayan, asawa ng kapatid ko na lalaki, mga pamangkin ko. Sobrang sikip na nga ng lugar nga nila dito guys kasi ganyan nga napader na kasi kaya sobrang sikip na talaga, hindi ka na makikilos ng maayos, wala nang space dito. Kapag magbabanding-banding kami dito guys ay sobrang sikip na kasi alam nyo naman na hindi lang namin kami konting magkapamilya guys, talagang isang kabarangayan talaga kami. Sobrang busy na nga namin guys pagdating namin dito. Ayan, iba-ibang toka na guys, iba na yung nag-iihaw guys, iba na yung nagpapaapoy, iba na yung naglilinis nga sa isda. Ayan, iba-iba kami guys kasi sobrang gutom na nga kami dyan sa mga oras na yan kasi nga yung mga kapatid ko na iba guys ay umalis nga sila sa kanila guys ay hindi pa nga sila nag-agahan. Kaya pagdating namin dito sobrang gutom na talaga at magtatanghali na nga kasi yan. Kaya ayan guys, minarinate ko na nga etong karne ng baboy guys at yung iba kong kapatid sila naman yung nagmarinate nga sa isda. Yung iba sila yung tagahiwa ng mga sangkap na ilalagay nga namin dito sa ihawin nga namin guys kasi masarap yung ihaw na bangus guys o ihaw na isda kapag maraming kamatis na ilagay nga sa chat. At pagkatapos yung isa kong kapatid siya na yung nagluto sa pansit. Tapos guys nagluto na rin si mama ng saging, nagluto na rin ng kanin. Sobrang sarap sa piling guys kahit nga mahirap kayo pero nagkaintindihan kayo magkapatid at hindi kayo madamot sa isa't isa. Kapag sino yung meron talagang nagbibigay, hindi talaga iniisip guys na malaki yung gasto. Ang iniisip talaga magkabanding kami magkapatid, magkasama-sama. Kaya pinasok ko tong pagbablog guys, baka sakali ay bunga nga yung pinaghirapan ko nga dito at makatulong nga din ako sa mga kapatid ko. Kaso nga lang guys, sa ilang taon ko nga dito sa pagbablog ay hindi pa rin sinuwerte. Pero walang hintuan dahil nga nasimulan na. At sana kapag nakita nyo naman itong video namin, sana naman pa-like, pa-share at pa-follow na rin po. Maraming salamat. Anyways guys, hapon na pala yan sa mga oras na yan. Kaya pag-isipan na nga namin na uwi na nga kami kasi medyo malayo pa nga yung uwian namin. At itong isa kong kapatid guys, sumabay na nga sila at bababa na nga lang sila sa Kananga kasi nga meron silang bibilhin. Rizal pa kasi yung uwian nga nila guys at kami ay Ormoc pa. At yung dalawa kong kapatid ay Merida pa nga sila. Mabuti na lang talaga guys ay naghapon nga na hindi nga umuulan talaga. Sumang-ayon talaga yung panahon nga sa amin. Kasi paano na lang kasi kung umulan wala ngang atip nga dito. Wala ngang bubong itong sasakyan, mababasa yung mga bata. At ayun guys, pagdating nga namin dito sa Kananga, bumaba na nga yung kapatid ko. Pagkatapos kami naman ay nagbiyahe na nga kami papunta nga ng Ormoc. Kasi dito kasi sila bumaba sa Kananga guys kasi yung sakayan nga nila papuntang Rizal ay motor lang, yung habal-habal. Pagkatapos guys, ayan no, nakarating naman kami dito nga sa Ormoc. Tingnan nyo naman ang mga bata. Sobrang napagod nga kakalaro. At ayun guys, nakarating na nga kami dito sa Ormoc. Ako naman ay bumaba lang dito sa highway at maglalakad na nga ako papunta dun sa amin kasi malapit lang naman. Street duty kasi yung asawa ko guys, kaya hindi siya nakasama nga. Kaya ako lang yung nakasama. At yan lang muna for today's video guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsawang manood ng aking video. God bless everyone!